Shalom, Kapiwa. Yahweh Sabaoth or Jehovah Sabaoth. Sino nga ba siya? God of hosts. Yahweh Sabaoth emphasizes God's sovereignty over all creation, angels, and armies. Nang ibig sabihin, siya po'y makapangyarihan. Siya po ang Diyos, the God of hosts, na siya pong nahigitan niya ang kapangyarihan ng sinuman sa kanyang mga nilalang. And of course, sa mga anghel at maging sa mga sundalo. Pangalawa is all-powerful commander. He leads heavenly and earthly forces. Yan po si Jehovah Sabaoth. Nangunguna, he is actually the commander-in-chief or the chief commander. Sa pakikidigma, maging ito man ay spiritual na pakikidigma, siya po ay makapangyarihan. Then, he is a protector and defender. Yahweh Sabaoth or Jehovah Sabaoth shields His people. Nakita po natin sa pakikipagdigma, siya po ang protector. Siya po ang defender ng sino man nagtitiwala sa Kanya. Jehovah Sabaoth. What is the meaning of Yahweh Sabaoth's name? The Lord of hosts in Isaiah 1:9, Romans 9:29. Pangalawa, God's omnipotence, meaning siya all-powerful in Psalm 24:9-10. And lastly, divine sovereignty in 1 Samuel 1:3 and Isaiah 6:1-5. He is a sovereign and powerful host, Jehovah Sabaoth. Ano naman po at paano siya kumikilos? How Yahweh Sabaoth works. In divine intervention, He always cares for His beloved children. That's why He intervened for the sake of His children. Angelical ministries. Yes, He commanded angels and He overruled angels. Ang gawa ng mga anghel ay Kanya po itong inuutusan at Kanya po itong napipigilan dahil siya po ay higit na makapangyarihan. Provision and protection. Yes, He provides strength, protection, and He also provides safety net sa Kanyang mga anak, sa Kanyang mga nagtitiwala. And then, judgment and justice. He is still the Lord who is our Jehovah Sabaoth. He is right and just. Dako po tayo sa application. Ano ang ating gagawin in response sa pagkakilala natin sa Jehovah Sabaoth? Number one, trust in divine sovereignty. Recognize Yahweh Sabaoth control over all circumstances. Kung makapangyarihan siya, pagkatiwalaan natin siya. Kasi siya ang maalam ng higit sa ating mga nalalaman. Pangalawa, seek divine protection. Pray for Yahweh Sabaoth, shield in times of uncertainty. Kung hindi naman tayo tiyak, siya po ang nag-iingat sa mga nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, obey divine commands. Follow Yahweh Sabaoth guidance. Dito po, pag hindi tayo tiyak, sundin lamang po natin ang mga bagay na pinag-uutos niya, bagay na pinagagawa niya sa Kanyang mga salita. Pang-apat, reflect God's character. Makita sa atin yung demonstrate power, wisdom, and justice. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, at ang pamumuhay na may hustisya. Dapat po mag-reflect sa ating mga character. Then finally, steward creation responsibly. Again, as a Lord of hosts, we manage resources wisely, acknowledging Yahweh Sabaoth's ownership. Kung siya po ang may-ari ng langit at lupa, kung siya po ang the Lord of hosts, then we must obey sa Kanyang command na pangalagaan natin ang mga pag-aari niya. Ang buhay mo at buhay ko
pag-aarian ng Diyos. Maging ang buhay ng kapwa natin, pag-aarian ng Diyos. Kaya naman, ingatan natin ito. At sa pamamagitan noon, i-introduce natin si Jesus bilang the Lord of Hosts. Sa Kanya, na kaya siyang ingatan, proteksyonan, i-defend sa anumang mga untoward incidents na maaaring mangyari. Kapag siya po ay nagtitiwala kay Jehovah Sabaoth, the Lord of Hosts. Kumusta na, Kapiwa? Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.